Magandang umaga, ma'am. Ako si Binibining Princess Joy Dalmanuines, ang tagapag-ulat ngayong araw. At ang aking tatalakayin ay ang Kabanata 19 na pinamagatang ang pagpapalimbag ng filibusterismo sa Belgium. Ang buhay ni Rizal sa Ghent. Mula sa Brussels, si Rizal ay nagtungo sa Ghent na isang lungsod pamantasan ng Belgium. Mula sa Kalamba ay sinimulan ni Rizal ang nobelang Filibusterismo at natapos ang huling kabanata sa Biarritz. Mga dahilan kung bakit sa Ghent nanirahan si Rizal. Una, mura ang halaga ng pagpapalimbag sa Ghent. Pangalawa, makaligtas sa pangaakit ni Petit Susani Jacobe. Sa lungsod ng Ghent ay nakatagpo ni Rizal ang dalawang Pilipino na estudyante ng Higuera sa Universidad ng Ghent na sina Jose Alejandro at Eliberto Evangelista. Nanirahan si Rizal sa isang mumurahing bahay paupahan at nakasama niya si Jose Alejandro na nakapuna ng kanyang labis na kagipitan. Sa pagdating ni Rizal sa Ghent ay naghanap siya ng pinakamurang bahay palimbagan at kanyang natagpuan ang palimbagang F. Meyer van Loo Press na handang maglathala ng nobela sa pamamagitan ng pagbayad ng hulugan. Isinanla ni Rizal ang kanyang mga alahas upang maging paunahang bayad sa paluwagan. Habang nasa palimbagan, si Rizal ay naubusan ng pera at ang pagpapalimbag ng filibusterismo ay nahinto sa kalagitnaan. Sa ganitong kagipitan ay halos kanyang itapon ang mga manuskrito ng filibusterismo sa apoy. Nang malaman ni Ventura ang kagipitan, mula sa Paris ay kanyang pinadalhan si Rizal ng salapi para maituloy ang pagpapalimbag. At noong Setyembre 18, 1081, lumabas ng palimbagan ang filibusterismo. Ang mga pinadalhan ni Rizal ng kopya ng filibusterismo. Kanyang ipinadala ang 2 kopya sa Hong Kong kinal Jose Basa at Sesto Lopez. Pinadalhan din niya ang kanyang mga kaibigang sina Blumentritt, Ponce Lopez Haina, T.H. Padre de Tevera, Antonio Luna at Juan Luna. Pinagkaloob ni Rizal kay Valentin Ventura ang orihinal na manuskrito ng filibusterismo. Oktubre 1891, inilathala ng CPA ng filibusterismo sa pahayagang El Nuevo Regime sa kanyang issue. Inihandog ni Rizal ang filibusterismo sa alaala ng Gomburza. Ang pagkukumpara ng Noli at Fili. Sinasabi nila na ang Noli ay isang romantikong nobela na gawa ng puso, damdamin, sariwang makulay at may taglay na tula. At ang Fili naman ay isang nobelang politikal gawa ng ulo, isang naglalaman ng pait, pagkamuhi, sakit, karahasan at pagdurusa. Ang orihinal na kagustuhan ni Rizal ay gawing mahaba ang Fili kaysa Noli. Ngunit dahilan sa kakulangan sa salapi ay naging maikli ang Fili na may 38 kabanata kung ikukumpara sa Noli na may 64 na kabanata. Para kay Wenceslao Ritana, mas mahusay ang Noli at para naman kay Marcelo H. del Pilar, mas mahusay ang Fili. Sumulat si Rizal kay Blumentritt na nagsasabi ng kanyang balak na gumawa ng ikatlong nobela, ito ay hindi masyadong ukol sa politika kundi sa etika. Sa kanyang pagtungong Hong Kong ay kanyang sinimulang sulatin ang ikatlong nobela. Yun lamang po at maraming salamat sa pakikinig.